To our colleagues in the DA Bureau of Agricultural Research, the Department of Agriculture family, who we were able to join hands with yesterday during the World Food Day celebration, the farmers and fisher folk, and to all our attendees, good morning po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At bago ko po makalimutan, we would also like to greet a very merry birthday to our DA Secretary, Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. Happy birthday po, Sec. So this is Christina S. Estrada of the Knowledge Management and Information Systems Division of the DA Bureau of Agricultural Research, and I will be your host for today's online seminar titled Reviving the Kapeng Barako Industry of Batangas Province through Massive Propagation and Technology Promotion. So before we introduce our speaker and formally start the knowledge sharing, we would like to encourage our viewers to comment their location and affiliations para po malaman natin kung gaano kalawak ang naaabot ng ating knowledge exchange at ng serbisyo ng BARA. Also, we would like to encourage everyone to ask our expert. Wag po kayong mahiyang magtanong kasi it's not always every time that he's with us. You can also subscribe to our social media pages. It's facebook.com/DABarOfficial, or you can search DA Bureau of Agricultural Research, and on Instagram, you may follow at DABarOfficial to learn more about our online seminar series that we hold monthly and other services of BAR that might benefit or interest you. So without further ado, I'll be introducing our expert for our seminar. So our expert, our resource speaker, holds a PhD in forestry, major in forest resource management from the University of the Philippines, Los Baños. He has extensive research experience in various fields, such as the recovery of the internally displaced population of 2020 Taal volcano eruption, and the watershed characterization and modeling, and forest biodiversity assessment. He is one of the members of the Provincial Technical Working Group for formulating a code of practices for the registration of Kapeng Barako as collective mark for the Bureau of Trademarks. He is currently an associate professor and the campus director of Batangas State University, the National Engineering University at the Lobo campus, under the College of Agriculture and Forestry. He is none other than Dr. Romelio Briones. Palakpakan po natin si Doc Rome. Good morning, Doc. Kumusta Good po kayo? morning, Balita ko po, Ma'am Christina. balita ko po, Doc, nasa Lobo, Batangas kayo. Kumusta po signal dyan? Yes, mabuti naman. As of now, okay ang signal. Thanks God. At thank you so much for inviting me to this a very wonderful online seminar of DA Bar. It's a pleasure po to have you. Buti nga po, mukhang favorable ang signal natin. Pero in case po medyo mahirap yung signal later, bigyan na lang po kita ng prompt para maybe you could go off cam while keeping your mic na lang po. Pero hopefully you could present live with video on. So anyway, sir, I'll be giving you the floor now po. You may start your presentation na po. Thank you. Thank you, Ma'am Tina, for the kind introduction. So, good morning sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga participants sa online seminar ng DA Bar. Good morning, of course, to, sa aking colleagues dito sa Batangas State University, headed by our very own President, Dr. Tirso A. Ronquillo. I would also like to greet happy birthday sa ating DA Secretary Laurel. And good morning din sa Director ng DA Bar, Dr. Janelle Soriano. So, ngayong araw ay ibabahagi natin ang resulta ng ating ginawang proyekto tungkol sa Kapeng Barako dito sa Batangas. So, ang proyektong ito ay isang napakagandang collaboration sa pagitan ng Batangas State University at iba't ibang private institution at public universities and offices para muling ibangon ang ating Kapeng Barako, lalo-lalo na dito sa Batangas Province. So, ito ay nabuo dahil sa pagsusumikap na rin hindi lamang ng Batangas State University, kundi meron tayong mga grupo ng mga
businessman, mga coffee enthusiasts dito sa Batangas na talagang matagal na nagsusumikap para muling ibangon ang kapeng barako dito sa Batangas. Kaya nung 2019, no, as a background kung paano nagsimula ang proyekto, ay lumapit sa Batangas State University upang magpatulong, upang subukan at paramihin muli ang kapeng barako. So, ang Batangas State University, the National Engineering University, ay tumugon naman sa panawagang ito, at sa kakayahan, sa available na kakayahan or expertise ng Batangas State University ay binuo ang programang ito at sa tulong na rin at gabay at sa pondo ng DA-BAR ay naisagawa ang Barako Program. So, ang ating title ngayong umaga ay Reviving the Kapeng Barako Industry of Batangas Province through Massive Propagation and Technology Transfer. So muli, ito ay isinagawa sa pangunguna ng Batangas State University, the National Engineering University, funded ng DA-BAR at partner natin ang iba't ibang private institution at public universities and government offices. So, ang magiging outline natin ngayong umaga, tingnan muna natin muli ang kape, lalo-lalo na doon sa mga hindi masyadong pamilyar. Ano ang kape, ano yung mga mahalagang varieties nito, at then pupunta naman tayo sa kapeng barako kung saan ito yung ating topic ngayong araw na ito. Tingnan natin yung maikling history ng kapeng barako dito sa ating bansa, dito sa ating lalawigan, anong kasalukuyang produksyon, ano naman yung mga challenges at opportunities ng kapeng barako. Pagkatapos, pupunta tayo doon sa pinakamahalagang bahagi, yung ating naging initiative upang tulungan muling maibalik ang kapeng barako dito sa ating lalawigan ng Batangas. Ano yung titingnan natin yung objectives ng project, ano yung naging activities para ma-attain yung objectives, ano yung mga mahalagang outputs, at ano pa yung mga maaari nating gawin upang ipagpatuloy itong magandang adhikaing ito. So, muna sa kape, so alam kong marami sa atin ay pamilyar na kung anong kape at malamang ang marami dito sa ating participants ay uminom ng kape araw-araw. So, ang kape ay nagmula sa isang halaman, tropical shrub, no, isang maliit na puno, no, na nasa pamilya ng Rubiaceae. Ito ay pinaniniwala ang nagmula sa Ethiopia at saka sa Africa, kung saan ito ay nagbubunga ng mga red berries na siyang ginagawang tinutuyo, isinasangag, niro-roast at ginigiling, inilalaga para maging kape. So sa isang alamat, ito ay nadiscover ng isang magsasaka, isang pastol, at ito ay nakita niya na nakakapagbigay ng kakaibang enerhiya o nagbibigay enerhiya sa kanyang mga alaga, pati na rin sa mga tao. So buhat noon, ito ay lumaki ng industriya sa buong mundo at ito ngayon ay pinapangalwa sa most consumed liquid next to water. Sa katunayan, mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo ang umiinom ng kape. Dito sa Pilipinas ay 70%, 9 out of 10 ng mga Pilipino ay uminom ng kape. No? Yan. At ang demand sa kape ay napakalaki. Sa buong mundo ay 92.7 billion US dollar noong 2023. No, kung ikukumpara natin, ang buong GDP ng Pilipinas ay 437 billion. So, halos 20% ng buong GDP ng Pilipinas ay demand ng kape sa buong mundo. At dito sa Pilipinas, ang market ng coffee ay umaabot sa 3.79 billion pesos or 65 million US dollar noong 2023. So isa itong napakalaki ding industry. At ito yung magandang pagkakataon sa atin dito sa Pilipinas sapagkat tayo ay, kung makikita natin, tayo ay nandito sa tinatawag na Coffee Belt countries kung saan ito yung mga lugar kung saan may pinakamagandang klima at topografiya upang magpalaki ng kape. At dito sa ating bansa, meron tayong, sabi ko nga, mapalad ang Pilipinas sapagkat tayo ay nasa tropical at nasa coffee belt na tinatawag. Tayo ay tumutubo dito ang 4 sa major varieties, commercial varieties ng kape. So nangunguna dito ang Arabica, ito yung Highland coffee. Ito isa sa mga pinakamahal na klase ng kape
no? Tumutubo ito sa ating bansa. Ito ay pangalawa sa pinakamaraming production natin, no? Around 7%. No? Ang sumunod dito ay yung Robusta. Ito yung mas malimit nating iniinom sapagkat ito ay yung ginagawa nating instant coffee. At ito may pinakamataas na production, umaabot ito ng 80%. No? Mahigit na 80%. Meron din tayong Excelsa at Liberica. Ito naman yung mas makokonti ang production. Ito yung mga tinatawag nating specialty coffee. At ngunit, ito din, mataas din ang demand. Isa ito din sa hinahanap-hanap ng mga tao. Ang ating topic ngayon ay itong Liberica, no, kung saan ito ay mas kilala sa kapeng barako, kung saan tanyag sa lokal na merkado. Ayan. Kung titingnan naman natin na mabilis lang sa ating bansa, ano ba yung mga probinsya na nangunguna sa produksyon ng kape? Makikita natin na sa parte ng Mindanao, mas marami ang produksyon ng kape sa pangunguna ng probinsya ng Sultan Kudarat at Bukidnon. Sumunod naman dito ay dito sa Calabarzon na ang Cavite, kung nasaan ang ating Coffee Research Center, Coffee and Extension Research Center. Pero ang mas marami pa rin ay ang sa Mindanao, kasama na ang Davao del Sur, meron din sa Visayas, sa Iloilo, Davao de Oro, Maguindanao, at ang Batangas ay pumapangwalo, sunod ang Sulu at Basilan. Ito ay ayon sa datos ng PSA. Yan. Okay. Pag tinignan naman natin ang production at consumption ng kape sa Pilipinas, noong nakaraang April to June 2023, nag-produce tayo ng 2.77 thousand metric tons. So, ang mahalaga makikita natin ay ito'y tumaas na ng 1.8% kumpara noong 2022. Dahil kung titingnan natin ang datos, pamula 2012 hanggang 2021 o 2020, pababa ang produksyon ng kape. So isang dekadang bumababa ang produksyon ng kape, ngunit ito'y tumataas na muli simula ng 2022, 2022, 2021 hanggang ngayon. So nakikita natin na muling bumabalik na sa pagtatanim ng kape ang mga magsasaka natin dahil nakikita nila ang pagtaas ng demand, no? Ganun pa rin, Robusta ang may pinakamaraming produksyon, no, na umabot ng 58.7% noong 2023. Okay, at kaya nga lang, kahit na kung titingnan natin, marami na ito, tayo ay 15% lang ang self-sufficiency. Ibig sabihin, ang ating pangangailangan ng kape, 15% lang ang ating natutugunan ang galing mismo dito sa ating bansa. At malaking bahagdan ay ating ini-import pa rin, no? Lalo na yung ating mga iniinom na mga instant coffee tuwing umaga, yung mga naka-instant coffee. Ayan. So, ngayon mag-focus tayo dito sa kapeng barako, no? Coffea liberica. Ito ay isa sa 4 na major varieties natin dito sa ating bansa. At isa din ito sa sinasabi natin na medyo sikat na kape, na pangalan ng kape. Ayan. So, ano ba itong kapeng barako, no? O Coffea liberica? So, tingnan natin ng madalian ang background nito. So, sinasabi na ang kapeng barako sa pinakahuling pag-aaral na ginagawa natin dito sa Batangas, no, ng mga local historian dito ngayon, ito ay nadala ng mga Amerikano probably between 1890 to 1884. So, ito ay medyo magko-contradict sa naunang nasasabi natin na mas maagang dumating about by Franciscan monk. Pero ito sa huling pag-aaral na isinasagawa ay dinala ng mga American 1890 to 1894. Bakit? Dahil ito ay ginamit na pangpalit doon sa mga Arabica at Excelsa na pananim, Arabica na pananim nung nauna dahil nagkaroon ng outbreak ng coffee rust, no? So dahil itong Liberica ay mas matibay sa sakit kasama na ang Robusta. So tinawag din itong kapeng Amerikano. Yan. At ito nung nagtagal ay naging kapeng barako na dahil sa endonym na kapeng liberica. Sabi ng ating local historian, yung barako ay galing doon sa liberica. Yung birica na nagtagal naging barako. Kaya yun ang naging origin ng barako. At hindi daw ito walang kaugnayan sa barako na boar, yung lalaking baboy, ayan. So, yun.
So ang production ng kapeng barako ay pinakamababa sa 4 na varieties, less than 2%. Sa kabuuan noong 2020, ayon to sa data ng PSA din, no, ay 462 metric tons ang na-produce at ang nangunguna ay Western Visayas at Calabarzon ang pangalawa naman. Ang demand, wala talagang actual na dato na tayong makita ng actual demand, pero masasabi natin ito ay mataas din ang demand locally, no? At least locally, dahil ito ay hinahanap ng mga consumers din, no? Na naghahanap ng mas matapang at mas may aroma na lasa ng kape. So, ano yung mga production challenges nitong kape? So, sabi na natin na mababa ang production, matatanda na ang puno ng kape, lalo na dito sa Batangas, masyadong matataas, no? At hindi na ito nagiging kapaki-pakinabang o economical sa mga farmers at na masyado nang mataas ang magiging pagod at gastos kung aanihin pa. Ang isa pa, matatanda na ang ating mga coffee farmers at ang kasama din dito ay prone ang ating kapeng barako plantation dito sa vicinity ng Batangas, siguro sa Cavite din, sa mga natural disasters, lalo na nung Taal Volcano, no? Nung kung matatanda natin, nung January 2020, nagkaroon ng major eruption ang Taal Volcano at malaking porsyento ng mga plantasyon ng kape dito sa Batangas, kasama na ang barako, ay nasira. Yan. At meron pa ring banta ng mga pests and diseases. Ano naman ang mga opportunities? Ito ay magandang paramihin dahil sabi nga, mataas ang resistensya nito against pests and diseases. And mas malawak ang pwedeng pagtanim nito dahil ito ay adapted kahit sa mas mababang lugar kumpara sa Arabica. No? Yan, mas malawak ang kanyang ang pwedeng pagtamnan. At maganda na rin ang merkado nito, ang market. May mga farmers tayo dito sa Batangas na nakakapagbenta lokal ito ng mahigit na 1,000 kada kilo. Ano? At siyempre, depende yun sa kalidad ng pagkaka-produce at saka yung pagkaka-process ng kape. Ayan. At mataas, sabi natin, mataas ang locally patronized itong kapeng barako. Ito yung malimit hinihingi sa mga taga Batangas o kahit sa mga taga Cavite pag pupunta sa ibang lugar, ginagamit na pampasalubong at minsan hinahanap pag may dumarating na bisita, ay kapeng barako. Ayan. So, at ang isa sa marketing advantage dito sa Batangas pagdating sa kapeng barako, kasi ang kapeng barako ay matagal na na-associate sa Batangas province. Kaya pag sinabing kapeng barako, ang laging iniisip at ang laging expectation, ito ay nagmula, itinanim at inani galing sa Batangas. So, dahil doon sa mga iyon, yan, pupunta naman tayo sa ating proyekto sa mga sitwasyon na yun. So, para tugunan at tulungan muling ibangon yung industriya ng kape na sa Batangas at paramihin ang kapeng barako dahil nga may existing market, may existing na pangalan at may magandang oportunidad ay sa pangunguna din ng ating mga partners ay inunsad natin itong barako. Ang buong title nito is Batangas Actions Towards Revitalization and Acceleration of Kapeng Barako. So, funded ito ng DA-BAR. Ito ay 8 million and ang ating na-utilize is around 6 million. Tumagal ito ng 2.5 taon at napakadami ng ating naging partners dito. Titingnan natin ano yung ating mga ginawa at ano yung mga naging contribution nito, lalong higit sa ating mga magsasaka upang tulungan mo silang makabalik sa pagkakape. So, ang mga objective nito, unang-una, ang kabuang objective ay tulungan muling maibangon ang industriya ng kapeng barako sa Batangas sa pamamagitan ng pagpapadami ng mga kape at sa pamamagitan ng pagtatayo ng nursery at demo farm. So, meron itong mga mas specific pang objective. Ang una is makapagtayo ng nursery na may kapasidad na 4,000 punla. Ang pangalawa naman ay makapagpunla ng at least 80,000 o 80,000 coffee seedlings na ito'y handang ibahagi, ipamigay sa mga farmer beneficiaries natin. At ikatlo, makapagtayo ng isang demo farm kung saan ito'y magiging
venue ng mga training at capability building upang ihanda yung ating mga farmer beneficiaries na tatanggap ng mga coffee seedlings. Ayan. And ang ika-4 ay ayan, maghanap at mag-engage ng 300 farmer beneficiaries. Ito ay mga magkakape din sa Batangas. Ayan. Ang ika-5 ay bumuo ng partnership, collaboration dahil sabi nga natin sa expertise ay ito ang kauna-unahang malaking proyekto ng Batangas State University kaya we utilize yung partnership natin sa iba't ibang institution, individuals at agency. At ang huli ay bumuo ng mga training modules para ibigay sa ating mga farmers upang sila ay ma-update sa mga bagong pamamaraan sa pagpapatubo at pag-aalaga ng kape. Ayan. So, sa unang objective, so nagtayo tayong nursery, meron tayong sinunod na mga hakbang. Una muna ay tayo naghanap ng site kung saan ideal para sa kapeng barako. At ang ating nahanap na site ay sa Rosario, Batangas. So, dito tayo ay nagkaroon ng isang strong partner, ang Pueblo Farm. Ito ay isang public-private partnership. At pagkatapos, makahanap ng site, nag-design tayo ng nursery kung saan nag-benchmark din tayo ng iba't ibang disenyo ng nursery na naaakma para sa kape. Ang sumunod ay ang pag-procure na sumunod naman tayo sa government rules and regulation. Ito, medyo challenging sapagkat ito ginawa natin noong 2020 kung saan medyo mahigpit pa nun ang pandemic. Pagkatapos ay naglagay din tayo ng irigasyon sa paghahanda lalo na sa tag-ulan, tapos inihanda natin ang mga germination bed para sa pagpapatubo ng mga kape. So sa accomplishment, kahit maraming challenges na ang gawa nating magtayo ng nursery with a half a hectare na may capacity na 40,000. Ayan, successful tayo sa year 1. So ito ay hindi naging madali ang paggagawa nito dahil sabi ko nga ito ay ginawa natin noong pandemic, ngunit sa tulong na rin ng ating mga partners na isagawa nating i-erect itong ating nursery. So yan, pagdating naman sa pangalawang objective, ito isa sa pinakamahalaga. Ito ay ang pagpuproduce ng 80,000 seedlings ng kape mula sa verified na mother trees. So ito ay sumunod din tayo sa may sunod din tayong mga hakbang para makapag-produce tayo ng mga coffee seedlings. Una muna, nag-survey tayo at minapan natin ang mga potential na mother trees. So pumunta tayo sa mga bayan-bayan, sa mga coffee producing municipalities ng Batangas at tayo nag-survey sa mga farmer kung nasaan yung mga kapeng barako. Tapos nung mahanap natin, i-identify natin siya base sa kanyang morphological characters, sa tulong na din ng mga farmers. Ayan. At tapos, hindi lang yon, ito isang mahalagang parte. Kumuha tayo ng mga specimen at ating i-characterize. Yan, nagkaroon tayo ng genetic characterization ng mga mother trees para siguraduhin na hindi lamang morphologically ay barako siya, kapeng barako, kundi genetically ay kapeng barako din. So, nung masiguro na natin, nagko-collect na tayo ng mga seedlings, ng mga seeds at iproseso at dinala natin sa nursery. Yan, dito sa seed collection, nagkaroon din tayo ng pag-aaral dito, basic research kung saan nag-develop tayo ng mga computer models, imaging application kung saan para ma-determine ang hugis, ang talagang hugis, kulay ng kapeng barako, kung saan ito ay magagamit sa pag-identify na mga sa darating na panahon ng mga kapeng barako na buto. Kasi mayroong pagkakaiba siya sa ibang varieties. And then, ang sumunod naman ay nung makolek, ipinases natin, pinili natin yung mga gandang binhi, ihanda na natin siya sa germination, at then nagkaroon tayo, dito may pag-aaral din ginawa, nag-aaral ang ating mga estudyante kung ano ang best germination protocol, ang gaya ng ano ang magandang combination ng potting media, ano ang timing, ano ang sowing strategy, upang pag-aral natin ano yung best way to grow coffee. So, ang sunod naman, nung mapatubo siya, nagkaroon din tayo, iti-transplant naman natin siya sa mga poly bags. At dito meron din tayong pag-aaral na ginagawa.
So, nire-rati siya ng may 4 na buwan bago ihanda sa dispersal. So, yung ating ginawang research dito, may mga nakapasok na mga basic research habang ginagawa natin yung ating goal na production ng kape ng coffee seedlings. And then, ito yung documentation ng ang ating para sa kaalaman, ginawa natin ang DNA characterization ng mga mother plant sa tulong at partnership natin sa De La Salle University, Manila. Ayan. At nagpadala tayo ng mga specimen, 80 specimen, na patunayan natin na dito na yung ating mga pinili ay kapeng barako. 52 ang ating ipinadala, 50 yung na-confirm. Yung dalawa ay Excelsa, pero yung isa dyan namin ipinadala upang pag-aralan ang difference ng morphology at genetic ng mga Excelsa. So, ibig sabihin, lahat pa din ng ating pinatubo doon sa nursery ay kapeng barako at napatunayan din natin na malaki ang accuracy o parallel ang identification ng mga farmer at ng natin doon sa resulta ng DNA na pag in-identify natin at ng farmer, dahil sila ang mas kilala talaga nila ang kapeng barako, tumatama din sa resulta ng DNA. So, ito naman yung naging accomplishment natin. Nakaproduce tayo ng 64,957. So, kung mapapansin natin, medyo kulang tayo sa 80,000 sapagkat may mga salik din tayo na hindi inaasahan sa pag-implement natin. Gaya ng sabi ko nga, bukod sa pandemic, may mga natural disasters na dumating noong mga panahon na iyon na naging factor pa din. Kasama na din ang availability ng mga seeds dahil may season ang kape. Ayan. Dahil dito, nagkaroon tayo nga ng challenges sa seed availability. Nag-employ din tayo ng clonal propagation o asexual propagation kung saan tayo ay nagkolekta ng mga clones, ng mga cuttings, tapos iterate natin siya. Nag-prepare tayo ng mga rooting medium at pinatubo hanggang sa maihanda. Ito naman, ito isa napakaganda ring partnership, collaboration. Dito natin nakita ang napakahalaga ng role ng partnership at collaboration. Ito ginawa natin in partnership with Southern Luzon State University kung saan sila ay may malawak na karanasan sa cloning ng mga punong kahoy. Ayan. So, sa pamagitan doon, nakaproduce din tayo ng 8,205. Ito isang promising din na teknolohiya na maaari nating i-develop sapagkat ang kape ay meron siyang seasonality, tapos napakataas din ng demand sa mga seeds. Minsan kasi may competition kung ang seeds ay ibebenta for seed production o ibebenta ng farmer for income dahil mataas na rin yung presyo ng seeds. So, ito pa, maganda dito, marereplicate natin yung mga superior trees using this clonal propagation. So, dito nagkaroon din ng pag-aaral kung paano, anong optimum na rooting hormones, na tamang-tama sa kape. So, ito yung nagkaroon ng mga series of experiment together as facilitated ng Southern Luzon State University. So, sa technology development, being a national engineering university, sa ating demo farm na tinayon, nilagyan natin, nag-develop tayo ng automated irrigation system kung saan ito ay tamang-tama naman sa epekto ng climate change. So, nung matatandaan natin, ang taon ng 2022 at 2023, nagkaroon tayo ng severe El Nino kung saan napakalaki ng impact nito sa mga kapehan, lalo na sa mga batang kape sapagkat ang kape ay sensitive sa init, kinakailangan nga ng shade plant. So, itong ating dinevelop na irrigation system sa pamagitan ng College of Engineering ay naging malaking pakinabang. At ito ay isang handang teknolohiya na maaari nating i-transfer sa mga farmers natin, lalo doon sa medyo malaki-laki ang plantasyon. Dito ay ginawa ito upang magkaroon ng patuloy na patubig sa ating mga plantasyon ng kape. Ito yung isa din sa mga problemang nakita natin habang kino-conceptualize ang project sapagkat dito sa Batangas may malalaking plantasyon ng kape na talaga nag-i-employ na rin ng irrigation system kung saan nagkakaroon sila ng challenge doon sa delivery ng irrigation, timing and quantity ng irrigation. Ayan. So ito yung mga procedure na sinunod nila natin, mula sa site selection, sampling, layout, installation, assembly ng mga circuits,
pag-install ng meteorology mass kung saan kinokolekta yung mga weather data, soil data upang yung irrigation ay maging tama ang oras at tama ang dami, no? So nilagay din yung mga kinakailangang materyales at components. So sa huli, in-apply natin actually ang ating demo farm kasama ang nursery sa PhilGAP o Philippine Good Agricultural Practices upang siguraduhin ang ating ginagawang proseso, pati yung mga seedlings na ipoproduce natin ay galing at ginawa sa tamang good agricultural practices. So, yan, ito yung layout na-accomplish natin dito sa ating objective na ito. Nakapagtayo tayo, successful ng half a hectare demo farm. Meron siyang mga automated irrigation system at ang ginamit nating layout ay yung banana coconut intercropping. So, gumamit tayo ng Peruvian banana sa ating shade plant. So, dito nakita natin na maganda yung naging performance. Actually, 2 to 3 years pa lang nung ating mga tinanim dito, nagsisimula ng mamulaklak. Ayan. At so, yan. Ito ay available pa ngayon at sinosustain ng ating partner. Ayan. Ito yung photo documentation ng technology na develop natin para sa irrigation system. So, sa ikatlong, ito din naman yung na-attain natin, nagawa nating ipa-certify ang ating demo farm kasama ang nursery sa ating Bureau of Plant Industry. Tayo ay nakakuha ng PhilGAP certificate na may validity hanggang 2025. At ang maganda dito hanggang ngayon ay yung ating nursery ay sustainably minamanage at pinagpapatuloy ng ating partner institution at saka ng Batangas State University. Ayan. So sa pang-apat, ang ating goal din ay makatulong tayo sa mga farmers. So higit sa lahat, ng ating proyekto ay gusto nating maramdaman at makatulong sa mga farmers. Ang ating talagang target is at least maka 300 farmers tayo na matulungan dito sa ating proyekto. So paano natin ginawa siya? Naggagawa tayo ng criteria kung sino mga farmers ang maaari nating i-engage una muna. So tinignan natin yung may dati nang magkakape dahil sila may kasanayan. Pangalawa ay may lupa na pagtataniman kung saan ating pinupuntahan, chine-check kung yung lugar, yung kanyang klima, yung kanyang taas, altitude na tinatawag or elevation ay tama, meron siyang patubig, at higit sa lahat ay siya willing sa partnership sapagkat ang ating mga farmers na ito, once na siya ma-qualified, ay ating itinitrain sa propagation and management, tapos siya ay nag-enter tayo ng formal agreement ng MOA kung saan nakalagay doon na kanyang aalaga ang mabuti at pagyayamanin yung ating binigay na coffee at pagdating ng panahon, maaari ding magkaroon tayo ng agreement sa pagbebenta ng kape sa ating mga partner institution kasi ang ating mga partner dito ay mga processors dito sa project at saka enterprise kung saan para masigurado na meron na silang market pagdating ng panahon at namunga na ang ating mga kapeng ibinigay sa kanila. So, dito, naka-engage tayo ng 208, mas mababa din sa na-target sapagkat meron din mga salik tayo na nakita. Sa isa dito ay talagang kumonti na ang mga coffee farmers sa Batangas, lalo na yung mga backyard, small scale na coffee farmer. Ngunit mas dumami naman yung mga middle class na interested sa pagkakape na may mas malalawak na mga land holdings at may mas maraming resources. So, yan. And then, ang naipamigay natin seedlings ay 52,417. Ito na may as of 2023 pa. So, ngayon, halos ubos na po ang ating seedlings na kapeng barako na dispose na po natin halos lahat ng ating na-produce na seedlings. At ngayon, meron po tayong database, minomonitor natin. At ibinigay po natin doon sa 10 coffee-producing municipalities ng Batangas. So sa ikalima naman po, sabi po natin, ito po isa sa naging strength ng ating project, yung ating partnership and collaboration sa iba't ibang institution. So tayo po ay nag-target ng 5 lamang na collaboration sa mga stakeholders. Ito yung ginawa natin, yung collaboration, simula ng project noong 2020 kung saan pandemic pa, kaya ang ating po mga naging meeting,
ating mga naging engagement ay mostly virtual at naka-face mask. So, kung matatandaan natin, medyo challenging patang gumalaw noong 2020. So, pero pagkatapos noon sa pamamagitan ng ating mga strong partners, mga supportive na partners, ay successfully nakapag-engage tayo. So actually nagkaroon tayo ng 35 MOA sa iba't ibang institution, public and private, to execute this project. At dito natin talaga napatunayan yung advantage at benefits ng partnership at linkages. So halimbawa, yung Bat Statue kasi wala talaga siyang area na suitable for coffee. Dito sa Lubok kasi ay mainit dito, ay coastal to, hindi siya applicable. Ngunit yung Pueblo Farm ay through the partnership, nag-offer siya ng area to establish yung ating demo farm at nursery. And then yung Cafe de Lipa, so siya ay nag-offer ng expertise din dahil isa sa pinakaunang magkakape sa Lipa ay ang The Mercados, And of course, actually siya ay nag-offer ng market sa ating mga farmer kasi yung ating mga farmer nagtatanong after this na namin pagbibili. So sa MOA, the Cafe de Lipa is willing to buy the produce later ng ating mga farmers. So yon, De La Salle, we partner with the DNA, the SLSU for the yung ating clonal, the Batangas province, ito yung ating linkage sa ating mga people's organization, the PCCI Lipa, and all the municipalities and cities. Sa Catis Farm, yung ating mga verified mother trees nanggaling. So these are all strong partners ng project. Ayan. So nakita natin yung benefits and strength ng pagkakaroon ng strong collaboration partnership, public and private. So number 6, so ito ay para ihanda ating mga farmers, nag-develop tayo ng mga training modules, So ito ay ginawa natin sa pamamagitan ng combination ng local knowledge natin ng farmers, yung ano ba yung kanilang traditional knowledge, pero tapos kinumbine natin siya ng mga yung mga latest na practices ng kape. And then kumuha din tayo ng mga expert from different institutions and universities. As well, kinuha din natin ang mga ideas and suggestions ng ating mga processors, and then we develop a training module para sa farmers para ihanda sila sa pag-adapt at pagpa-propagate at pagmamanage ng coffee plantation. Ayan. So, nagkaroon tayo ng 7 series ng trainings, So, ang ating naging beneficiaries dito is more than 200 coffee farmers at naghanda tayo ng 2 training modules. Yung isa ay para sa propagation, kung gusto nila ding magtayo ng mag-propagate ng nursery mula sa kanilang stock ng kape. At ang isa naman ay yung paano mag-manage ng plantation. Ngayon kasi ay ang mga kape dati, kapeng barako, tumataas ng sobra, dahil kulang sa silviculture practices o yung plantation management. Ngayon may mga paraan na, makabagong paraan kung saan mas pwede mo siyang pababain yung height ng ating kapeng barako at mas marami ang magiging branches and stems na nagpo-produce ng berry. So may mga techniques and method ngayon na ating itinuturo sa mga farmers. So ito yung mga IEC materials na ating naisagawa at naipamahagi. So ang iba pang accomplishment ng project, nakatulong din tayo sa 5 grupo na mga undergraduate students natin, 15 students actually ang nakapag-thesis under this project. At actually, ang isa ay nanalo pa ng best paper sa ating in-house review sa buong university. At ito yung mga titles ng ating mga research na nasagawa sa ilalim ng ating Barako project. So ito rin pa na i-present natin ang mga findings sa 3 international conferences. At actually, yung ibang data at ating papers ay inihanda natin sa possible publication. So nagkaroon din tayo ng mga benchmarking activities para improve pa ang ating knowledge ng mga staff natin sa project
tungkol sa kaping barako at sa iba-ibang paraan ng pagpapatubo at pagmamanage nito. So, ang mga beneficiaries natin sa projects, sa summary natin, ay di yung ating mga farmers na 208. May mga adapters tayo nito. So, actually, ang Batangas Province ay tinap na rin tayo yung resulta ng study para pagyamanin pa ang kaping barako industry dito sa Batangas. Actually, meron ngang ginagawang proyekto upang mag-apply ng mga as geographic indicator. Ayan. And ito din yung ating mga partners sa private ay sila ay hanggang ngayon ay nagpo-push pa rin at nakikipartner sa atin for this endeavor of revitalizing kaping barako. So, nagkaroon tayo ng mga promotional activities during trainings and conferences, mga newsletters sa DA-BAR, dito din sa BAT Statue, sa mga events, sa ating mga launching at Coffee Day celebration dito sa Batangas na i-promote natin ang ating projects and most of the time, na-invite tayo na mga VIPs dahil ang ating mga partners ay somehow mga VIPs din dito sa Batangas. In one time, we have even our governor who graces one of our activities. So, ano yung mga technology? Summary na ating naibigay. So, dito, ang isa dito sa, bukod sa nakapag-propagate tayo ng libu-libong seedlings, ay nasiguro natin na yung ating seedlings na ipropagate ay nanggaling sa genetically verified at morphologically verified na kaping barako dahil noong mga nakaraan, ang mga farmer ay hesitant tumanggap na mga pananim na kape kasi minsan pag lumalaki, sinasabi nila na hindi naman barako itong kape na ito kasi pag seedlings halos pare-parehas ang itsura. Ngunit pag lumaki na, bumunga na, nakikita nila na hindi naman kapeng barako. So ito isa sa malaki ding na itulong ng project. At yung acceptance ng farmer ay tuwan-tuwa dahil alam nila na verified kapeng barako yung kanilang natatanggap. So yung development ng ating automated irrigation system ay malaking tulong. Promising technology pa rin na pwede pang i-develop pa para tugunan ang ating impact ng climate change, especially dito sa Batangas area kasi ito ay climatic type 1, napakainit pag tag-araw at na maulan naman kapag tag-ulan. So itong irrigation system na ito, lalo na sa panahon ng El Nino, ay magiging kapaki-pakinabang na teknolohiya. And then yung capability building, na-improve natin, na-develop natin yung iba pang mga, na-update natin yung mga strategies and practices ng ating mga farmers sa pagkakape. So, sa financial analysis, titingnan natin siguro mula next year, 2026, 2027, 2028, in the following years, titingnan natin yung naging impact ng ating pamamahagi ng kape, kung gaano naitaas na production nila, nakatulong ba ito sa kanilang kita dahil sa ngayon, namigay tayo noong 2022, 2023, sa ating monitoring, hindi pa naman siya bumubulaklak, hindi pa rin siya namumunga, karamihan, at yung iba ay mini-maintain pa nila. Actually, nagkaroon din ng malaking challenge kasi ng 2023 meron tayong severe El Nino at ginagawa natin ng paraan para yung iba pang stocks na naapektuhan, mga plano na naapektuhan ay ating mapalitan. So, ano pa yung mga pwedeng gawin sa kapeng barako sa Batangas? Kailangan ipagpatuloy pa rin yung propagation at supply ng mga planting material dahil kailangan sa market para maka-establish ng competitive market para sa kapeng barako ay magkaroon ng stable na supply ng mga seeds at mga pananim. Yan. So, kailangang mamapa at makarakterize ang karamihan sa mga Liberica mother trees para makita natin alin ba yung may superior na characteristics. At ganun din, malaman natin yung distribution ng mga possible mother trees pa. At mas maraming gene pool ang ating magamit. Magpagpatuloy yung ating resource extension para lalo pang ma-develop ang kapeng barako. At yung ating public-private partnership ay i-sustain dahil malaking bagay dito yung presence ng private industry kasi sila din yung nag-a-assure ng market, sila din yung nakakapag-provide ng mga ibang insights lalo na sa production. So at ibang resources, they are also willing to give counterparts.
So, and then yung exploration ng contract growing sa mga farmers natin kasi sa ating karanasan, kapag tayo ay nagbibigay ng seedlings, ano ang kasunod na tanong ng farmers ay saan natin ibebenta yan? Saan namin ibebenta kapag yan ay namunga? Ano? So, mahalaga na may identified markets na rin ang mga farmers bago pa magsimula ng establishment. Yan. So, ang ating pong team, no? Ako ang yung lingkod, no? Dr. Romel Briones, kasama ko po aking mga colleagues dito sa College ng Agriculture and Forestry, Batangas State University, the National Engineering University, with me, Assistant Professor Mars Panganiban, from the College of Engineering, Dr. Anton Luis de Ocampo, our Dean, Dr. Mirna Garcia, our faculty from Crop Science, Assistant Professor Melmar Dieje from Forestry Department, Forester Herbert Bañados, and our very hardworking staff, Forester Jeremy Mendoza, Forester Dexter Makatangay, Agriculturist Roland M. Lago, Forester Reynaldo Tamba, and Agriculturist Robert Sineta, and our strong partner, private partner. So, after this presentation, mag-play tayo ng short video testimonial. So, yun lamang. Hopefully, ay may natutunan po kayo sa maikling pagbabahagi ng ating mga initiative sa Kaping Barako at mga oportunidad sa Kaping Barako. Ayan, at ganun din, sana meron kayong na-inspire kayo. Ayan, mahalaga na-inspire kayo na isa sa magandang oportunidad ay ang pagbalik sa pagkakape. So, with that, marami pong salamat at magandang araw. So, Ma'am Tina? We are Mr. and Mrs. Ducado from Taysan, Batangas. We are grateful to the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, Batangas State University, Pueblo Farms, the Philippine Chamber of Commerce and Industry Lipa, Cafes Farm, and Cafe de Lipa for selecting us as one of the Barako Project beneficiaries. As an agripreneur, we are able to attend the DA-led seminar at Pueblo Farms in Rosario, Batangas and receive a total of 500 Barako seedlings to be planted on our 41,000 square meter land. This provided an opportunity to create a livelihood for our small-time farmers. In 5 years, we hope to contribute in the production of large quantities of high-quality Barako coffee beans. Being recognized and synergized as part of the Regional Inclusive Innovation Center initiative, Link Calabar Zone, we would like to thank DTI, DOST, NEDA, Batangas Office of the Provincial Agriculturist, PCCI, Batangas State University, and USAID Stride for supporting the Barako coffee as its pilot sector for the RIIC. I am Ian Howell Pastua, a beneficiary of the Barako Project. We had a chance to acquire 100 Barako coffee seedlings and planted them on our vacant land here in Taysan, Batangas. The Barako Project has provided us with the training programs to improve our agricultural skills and knowledge in areas such as planting techniques to grow and keep the quality of coffee trees. This opportunity to advocate and support the Barako industry will not be possible without the support from the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, Batangas State University,
Pueblo Farms, the Philippine Chamber of Commerce and Industry Lipa, Catis Farm, and Cafe de Lipa. Magandang buhay po. Ako po si Judel Gunda mula sa bayan ng Mataas na Kahoy, isa sa naging beneficiary ng Kapeng Barako. Ako ay nagpapasalamat sa BSU sa pagkakaroon ng ganitong uri ng proyekto na naglalayong mapataas ang produksyon ng kape dito sa lalawigan ng Batangas. Ako ay nakatanggap ng 500 seedlings ng Kapeng Barako, ngunit ang nararanasan natin sa kasalukuyang El Nino ay nagdulot ng problema kung kaya't ang ating mga kape ay namatay. Sa kasalukuyan, meron na lamang natitirang kulang-kulang 100 na kape na sana ay gumanda pa at lumaki. Mabuhay ang Kapeng Barako, mabuhay ang magkakapi ng Batanggenyo. Mabuhay ang magkakapi ng Batangas! Thank you so much, Doc Rome, sa comprehensive presentation and ng collaborative and technology-driven Kapeng Barako Industry Revival. So, yung sobrang believe ako kasi ang dami yung collaborators. I've read that you originally intended it to be 5 lang po, pero you were able to sign agreements up to 40 different, diba? So, ako po personally naniniwala ako na para maging sustainable ang ating food security or ang ating industry revival as well, dapat talaga masuportahan siya ng backbones, like not just the physical backbone, but pati yung sa supply chain and support of government and private entities as well. And it also coincides with the priority of the Food and Agriculture Organization. Kahapon nga po World Food celebration tayo. World Food Day celebration tayo kahapon. And ang sabi nga po doon, more than just providing food to the table for everyone, dapat po i-prioritize din natin ang diversity ng pagkain. And you trying to revive the Kapeng Barako industry kahit the pandemic happened and ang dami pong challenges na nangyari. It's very inspiring po. Thank you so much. Also, sir, ang dami pong nag-register sa seminar natin today. As in, actually, it's more than ma-emphasize ko lang yung partnership So as I have said, this is our first time to do this size of scale of project for Kapeng Barako, and noon nga kami medyo hesitant kami na ito i-execute dahil expertise wise hindi kami ganun kakompleto, but yung mismong private institution and partners, they are really eager, they are passionate and they are willing to support. So sila din talaga yung drivers namin dito sa implementation. And during the implementation, may mga moments na that they are the one that are pushing us forward. So yun tama na natin kaya talaga solo pag ina-address natin yung problema sa commodity, but through partnership and collaboration ay nagagawa ng mas maganda at mas successful ang project. Believe din po ako, sir, dun sa yung farmers. Dapat talaga walang magmamaliit sa farmers natin. Kasi po, mas nauna nilang malaman na ito, Liberica, ito. Even before your tests did, diba? Tapos sobrang accurate po nila. And even po yung training manuals nyo, diba po? Sabi nyo naman, hindi nyo talaga linya yung sa coffee, diba? So, pati yung training manuals nyo, yung mga bumuo nun, a huge part of it galing po sa farmers. Sa farmer, collaborative po. Kasi dapat sa training manual, hindi kasi pwede na yung puro modern, puro galing doon sa researcher. Kasi you have to consider yung indigenous knowledge na sinatawag natin. Kasi meron din talaga silang practices na they have proved it to be effective na matagal na. At sometimes, mas sustainable pa
So kaya we have to combine yung ating mga knowledge from the university or from the research with the Grassroots. sa grassroots. So ayun, at ang maganda doon kapag alam nila na meron silang part doon sa development, mas tinatanggap nila yung technology. Totoo po yan. Anyway, sir, before we proceed to our Q&A portion, we would like to acknowledge some of our participants. So, madami po dito, of course, from your university. Then we also saw participants from Cebu, merong from RFO 4A, meron din from Bicol, and merong from Isabela. Masyado pong madami para basahin. Then we also have, of course, may mga nagsabi dito na agriculture students, which is also very inspiring. Again, lagi ko itong papaulit-ulitin. Please, young people, young professionals, mag-agriculture po kayo kasi this is for everyone. Walang saysay yung pera nyo kung wala tayong pagkain. Opo. So, yun po, very inspiring din kasi yung parang malaking part, I saw the attendance, ay yung mga nag-sign up po. So, ang daming nag-sign up na nasa 20 to 29-year-old range and madaming students. Of course, yung sunod na pinakamarami, yung 30 to 39 po. Then, meron din po tayo actually mga nasa senior na. Wow. And meron po tayong from Northern Mindanao, Calabarzon, of course. Madaming students, madaming agriculturists. And we also have researchers from universities, of course, the DA family, state universities. Meron din po tayong indigenous peoples. Wow. And very inclusive kasi we also have persons with disability. And merong members ng fisher folk and farmer cooperatives and associations. Anyway, sir. Madami tayong nabigyan ng kaunting impormasyon sa pagkakape. Actually, sir, may nagtatanong nga po kanina kung bakit daw sa Batangas lang. Bakit ba sa Batangas? Kasi yung kapeng barako, ang ating unang paniniwala ay talaga sa Batangas na unang dinala. At naunang mag-prosper ang kapeng barako sa Batangas. Yun ang makikita natin sa history. In fact, pinaniniwalaan na yung lipa, naging siyang Villa de Lipa dahil sa kape. So, tumatak na ang kapeng barako ay galing sa Batangas at yung industriya ng kapeng barako ay isa sa pinakamalaking industriya sa Batangas nung nakaraan. Kaya itong project ay mas naunang isinagawa sa Batangas marahil. Pero ito naman ay maaari nating i-scale up sa Batangas inuna, pero ito yung napakagandang paramihin sa buong bansa pa talaga. Agree, sir. Sana po dumami pa, lumawak pa yung industry natin. Also, sir, will be before tayo mag-official Q&A portion, ini-encourage po namin ang lahat na magtanong ng questions kay Doc Rome. Also, we'll be posting a feedback form po sa comment section. Pakisagutan po yung feedback form po to get certificates. So, eto po, we have questions from our colleagues in the ABAR. So, eto po, may nagtatanong po dito, ano daw po yung advantages ng pag-propagate ng genetically characterized variety ng Liberica versus old practice? Tapos, dagdagan ko din po, sir, kasi may nagpahabol po na from BAR na similar din yung question. Kasi, dun daw po sa kapitbahay nila, 'di ba po may sinabi kang fruit size ng ng Liberica. Doon daw po sa kapitbahay nila, parang doble po yung size ng kapeng barako fruits. Tapos ang tanong po ng colleague namin, bakit kung mas malalaki naman daw po yung yung prutas yung bunga nung sa kapitbahay nila, bakit hindi na lang daw po yun ang gamitin pang propagate, halimbawa? So, doon sa una, bakit mas maganda yung genetically verified? Kasi ang kape, lalo na ang Liberica, ay ito'y isang tatawag nating promiscuous na kape. Siya ay mahilig mag cross-pollinate. At maaari na ang hitsura niya ay kapeng barako
maaring yung kapeng barako natin na nakikita ay anak na siya ng cross-pollination ng Robusta at dating Liberica, at siya ay ang itsura niya ay mukhang kapeng barako, ngunit ang kanya magiging bunga ay hindi na purong Liberica, no? Ay ang ating hope, at ang ating target ay ang ating papadamihin talaga muna ay yung verified na Liberica. Kaya mas maganda na bukod sa morphological na yung ating ginagamit natin, base sa itsura, ito ay kapeng barako, no? Base sa bulaklak, base sa buto, ito ay kapeng barako, at ito ay ating pararamihin. Mas magandang siya isusuportahan ng genetic para mas genetic characterization, para mas masigurado natin na siya talaga ay kapeng barako o Liberica talaga, dahil nga maaaring nagkaroon na siya ng cross-pollination sa ibang varieties ng kape. So meron tayong 4 na varieties kasi. Dito sa Batangas ay 3 o 3 varieties ang meron. So yun ang ating goal, no, na ating, kung gusto nating kapeng barako, mas maganda doble yung ating pag-identify. Morphology at saka yung genetic. At mas tinatanggap din ng farmer yung ganong proof, proof ngayon. Medyo modernized na rin ang farmer natin. Yan. Doon naman sa buto, actually ang Liberica talaga may pinakamalaking size ng buto at dahon sa 4 na varieties ng kape. So tama naman na maaari mong gamitin yung napang-propagate yung seeds, lalo na kung kita mo maganda yung mother tree. Phenotypically, siya ay superior. Tapos yung seeds niya mas malaki. So masasabi mo maganda ang genetic characteristic, ang genotype at phenotype. So actually okay yung gamitin na siya. Mas maganda lang pa-verify natin yung kanyang identification sa ating mga agriculturists o doon sa ating kape. No, once na verified na, maaari na siyang gamitin for propagation o maramihan, palamihin. So, yung necessity ng pag-genetic characterization, so siya ay kung mag-aim tayo ng pagpapadami ng massive, ng massive talaga, ay mas maganda talaga is i-genetic natin kasi mas sigurado tayo kasi maramihan na yung ginagawa natin. Hindi lang pa isa-isa o dalawa-dalawa. Okay. So basically it's to ensure na pure po yung lines natin. Yes. And mas beneficial din po siya, 'di ba, pag if we're going to outscale it and palakihin talaga yung industry, 'di ba? Sobrang nakakabili. Nabibili pa din po ako dun sa yung na-identify ng mga farmers. Farmers, Opo, sobrang galing. They live with it kasi. So sila yung nagtanim at doon na sila tumanda. Pinamano pa ng mga lolo-lola nila talaga yung kape. Kaya talagang alam nila. Besides mga old trees minsan na talagang alam nila talaga ito ay kapeng barako kasi matandang puno na yung iba. Okay. Thank you, sir. Yung next question po, bakit daw po kailangan mag-develop ng automated irrigation system? So, yan, magandang tanong. So, yung kami ay nag-interview at during ito pa nung project conceptualization, may mga farmers tayo, yung medyo middle class to upper class farmers. Meron kasi tayong mga farmers sa Batangas City na malaki ang land holding, so talaga malawak ang plantations, So sila ay merong mga irrigation na ini-employ na talaga, And isa sa kanilang challenges ay magkaroon ng irrigation na efficient, Yon, dahil lalo na ngayong tag-araw, ngayon kasi tindi na ng impact ng climate change, yung extreme drought natin na tinatawag. So, ang isa sa mga problema nila ay yung water delivery, yung timing at saka quantity. Minsan naasasayang yung tubig, minsan naman hindi na napipredict kasi erratic yung weather, uulan na araw. So, mahirap i-control yung irrigation. So, that's why isa din sa develop natin is yung automated irrigation. Actually, ito ay pwede pang i-infuse ng fertigation system. Ayan. Yun ay naka-design actually muna sa mga medyo malalaking farmers because meron tayong cost na kasama na hindi pa siya applicable sa medyo maliliit na farmers. So, ang hope natin is to automate yung irrigation kung saan pag ginusto na ng farmer na mas malakihan na yung production at mas gawing
maybe year-round o twice yung season ng kape kung kaya, ay meron tayong irrigation system na kaya mag-support. Okay. So basically, sir, yung irrigation and fertigation system, it's to maximize the limited resources that we have, and also po para pang-combat somehow sa climate change. Climate change, The El Nino. In relation to that, sir, may nabasa din po akong question. Paano daw po pala yun paano daw po kapag small-scale farmer lang po sila? Paano po yung gagawin nila? Yung doon sa aming mga beneficiaries, significant portion din ng mga small-scale farmer. Less than a hectare ang kanilang area. Ang kanilang mga capacity is less than 500. So, ang ini-ensure lang namin is meron siyang meron siyang supply ng water, no, na malapit, na kaya niyang kahit through hose or yung ating conventional na pagdidilig, ikakayanin. Kasi kung maliit lang naman, less than 500, at meron kang katulong sa pagdidilig, kakayanin with mulching and appropriate shade plant. So, yun ang pwedeng gawin. Pwede ka rin naman mag-employ ng mga irrigation na manual, yung drip irrigation kung saan by the use of the gravity. Ayan. Yun ang mga maaari for small scale. Okay, so drip irrigation po, or dapat just make sure na may malapit na source na water source. So ilog or sapa, ganun po. Tsaka deep well or yung gripo. Sige po. Thank you, sir. Also, magkano daw po kaya ang magagastos ng isang cooperative or association sa pagpapagawa ng automated irrigation system? Tapos gano'n po kaya katagal bago mabawi ang investment nila? Based po sa computations ng aming developers, aming College of Engineering, yung isang irrigation system na na-develop namin is about 380,000, around 380,000. So, in terms of ROI, depende siguro sa size ng area. Hindi ko lang siya masasagot pa kung gaano kalawak, gaano kabilis yung return of investment. But siguro mas okay, I'll be giving my email ad kasi mas masasagot natin yan if we tap our partners from the College of Engineering. They're gonna compute siguro kung ano ang available area, depende sa available area na susuplayan, ilan yung tanim na kape, ayan. And then, yun, kapag nag-start mag-harvest, makakompute na natin yung return of investment. But 380,000 yung whole system. Okay, so 380,000 yung system, and hindi pa po the ROI would depend on several factors. Yeah, depends on. We're willing to assist naman. Sige. Yeah. Paki-chat na lang po sir paki-chat na lang po sir siguro ng email mo para ma-air. Okay. Tapos yung may question po dito. Wait lang po. So, due to the decline of Liberica coffee production, especially in Calabarzon, ano po ang plan ng national at LGU para masuportahan ng mga local farmers, like getting foreign investors to produce higher production and support sustainable income po sa mga farmers as well as wholesalers and retailers? Ano daw po yung so may plan daw po ba or support yung national and local government units dito? So, I can answer for Batangas, maybe, dito sa Batangas City, kasi nga yung, ang maganda sa situation namin dito sa project, kasi very supportive ang local government natin, pati yung ating mga heads dito sa Batangas, sa ating academe dito sa ating project. So, sa Batangas, meron dito talagang program for Kapeng Barako Revival. Continuous ang LGU sa propagation ng coffee, I think. At actually, they are heading sa pag-apply ng Kapeng Barako, bukod sa pagpapadami. Gagawin na talaga siyang industry, consolidating yung mga organizing yung mga people's organization, yung mga farmers organization ng kape, and giving them support in terms of
materials like fertilizer, machinery, no, kasama din ang DTI processing machines, no, and other inputs, no. Ganun din, meron ding efforts dito para yun nga, may committee binuo para i-apply ang Kapeng Barako as a geographic indicator ng Batangas, no. There are efforts para lalong mas ma-promote pa ang kape dito sa Batangas, mas matulungan ang ating farmers. So, yun yung mga ginagawa dito ng LGU. Ano, hindi ko sa ulo pa, hindi ko alam yung iba pa, no. As for Batangas State University, kami ay continuous na naggagawa ng extension and research in line with coffee in partnership with our local governments, no. So, yun. Siguro sa national, baka mas masasagot sa DA or ating mga kasama sa kagawaran. Thank you, sir. Sana nga po mas lalo pang dumamay yung suporta sa local industry natin kasi hinahanap naman talaga ng mga tao. Kailangan lang po talaga nating parang ma-ensure yung support system, and through these collaborations talaga natin ma-ensure yung market, supply, demand, ganung bagay. Anyway, sir, we will be on to our last two questions po. So this would be, So for the second to the last question, ano po ang words of wisdom or message mo to the researchers in the agri-fishery sector? Yeah, una muna ay siguro before the conceptualization ng project, sa mga researcher, maganda buwaba muna sa level ng farmers, no, sa ground, para makita natin talaga ano ba yung problema sa ground, no. In the end, magiging kapaki-pakinabang yung magiging output ng research kasi talaga ang problems emanated from the grassroots. Pangalawa ay we look for partners. We look for partners. Nasabi nga natin, dito natin nakita sa project na to na napakahalaga ng partnership sa isang project. Partnership hindi lamang ng mga academic, kundi lalo na ng private, lalo na kung ang ine-aim natin is agricultural productivity and market. Kasi ang ating challenge talaga is tulungan ang ating mga farmers to improve their livelihood, their income. Yan. And yung sa implementation naman, mahalaga talaga na close coordination, close nakikinig tayo, open-minded tayo sa farmers, pati na din sa ating mga private partners. So, yun yung aming magandang learning dito sa project. Okay, I agree, sir. So, yung po, 'di ba po, during the pandemic kayo nag-implement. So, ang dami pong limitations brought by the madami. 'di ba? So, nakita ko po doon, kinukulit niyo daw po yung mga yung kung sinong office or kung sinong suppliers. Yes, oo. Mahirap din kasi is yung suppliers natin ng mga agricultural materials, halimbawa seeds ng kape, no, under our procurement system, kailangan ay with complete papers yung suppliers, pero hindi ka naman agad basta makakahanap ng ganung mga suppliers pagdating sa mga specialty agricultural materials. So sa mga ganon, no, then yung mobility ng pandemic, alam naman natin mahirap gumalaw noon. Kaya nakakatuwa at nagawa natin itong project. Also, sir, agree din po ako dun sa grassroots and close collaborations with partners talaga. Kasi po, lagi nilang sinasabi yung academe or yung mga research masyado daw disjoint sa grassroots. Yeah. Now, we have to prove more than ever na we work with the grassroots po. Diba? And also yung partners dapat talaga tied tayo masyado para at least alam natin kung paano gagawin yung mga bagay-bagay kasi we're all in this together. And I also believe that for us to be more sustainable, for basically to have a more sustainable food security and also uplift the economy as well, hopefully in a larger scale in the future, it would take a village. It would take not just the university, not just the farmers, not just the universities, not just the private organizations. It should be everyone. Ayun. And lastly, sir, ano daw po ang words of wisdom or message mo to our farmers? Sa ating mga farmers,
it's always been a challenging time for our farmers. Years back, decades back hanggang ngayon, ang dami nating challenges, lalo na yung mga small scale farmer in terms of inputs, in terms of support. But ang aking message is don't be shy, continue yung endeavor, yung farming endeavor natin sa mga farmers, and lumapit tayo sa mga institutions, kagaya ng kahit sa academe o kaya sa LGU for assistance, at ayan, may ginagawa na. Pero mas lalo na ngayon, ang ating LGU together with the academe, habang nade-develop ang ating mga partnership, ang ating mga projects and programs, nagkakaroon ng mga new available opportunities, technologies, at na sometimes hindi naman agad kulang ng tao ang ating mga LGU pati sa academe para pusang ibaba yung mga yon. Mas maganda rin sana, of course, for our partners, farmers, we meet halfway, pupunta kayo din sa mga institution, bababa din, ayun, para mas mabilis tayong magkatugma, magkabangga along the way, so yun ang aking na-observe dito in terms dito sa project na ito, may mga challenges din kami before sa paghahanap ng mga farmer beneficiaries, hinahanap namin sila, pero it turns out na sila naghahanap din, hindi lang kami yung pangita, so kapag tayo nag-meet halfway, yung kasing meeting and collaboration talaga is napakalaking bagay, at I salute our farmers, sila talaga yung backbone ng economy, at kapag nakaka-inspire sila, ka-engage. Sana nga po, sir, merong parang convergence network na parang well-informed ang lahat, especially yung farmers, kung sinong pwedeng lapitan pag kailangan nila, ganun po, diba? Sobrang ganda po sana kung ganun yung mangyari. Anyway, thank you so much, Doc Rom, for sharing your expertise and passion. Thank you so much. Thank you so much sa oras. Babasahin ko po yung citation ng certificate mo, and we will be sending the certificate po siguro basta after the seminar po. Thank you so much. So the DA Bureau of Agricultural Research awards this certificate of appreciation to Mr. Romelio Briones, PhD, for sharing his invaluable knowledge during the DA Bar online seminar series, Reviving the Kapayang Barako Industry of Batangas Province through Massive Propagation and Technology Promotion, held on 17th of October 2024 via StreamYard and DA Bar Facebook page, given the 17th day of October 2024 in Diliman, Quezon City, signed by our DA Bar Director, Dr. Junel B. Soriano. Thank you so much. You're welcome, sir, and it's a pleasure po. So this concludes our online seminar for the Kapayang Barako Industry Revival. Muli maraming salamat po, Doc Rom, and salamat po sa ating participants for attending and of course for participating as well. And again po, we posted a feedback form. Please answer them to get certificates. And if you have questions on the seminar, you may check the Facebook page of Batangas State University. Pwede din naman pong i-type nyo lang facebook.com/batstateu, the NEU, or you may email Sir Romel by through romel.briones@g.batstate-u.edu.ph, or you can message DABAR so that we can forward your queries to Doc Rom. So you can also follow our social media pages, that's facebook.com/DABARofficial or DA Bureau of Agricultural Research on Facebook. Pwede nyo pong i-search lang yan. On IG po, you can just follow us at DABARofficial to learn more about our online seminar series that we hold monthly and our other services of DA Bar na baka makapag-benefit or interesado kayo. Once again, we would like to thank Dr. Romel Briones of Batangas State University, the National Engineering University. Palakpakan at pusuan po natin si Sir. And again, thank you po sa viewers natin. Doc Rom, pahabol po, may gusto po ba kayong sabihin or pasalamatan? Yes, thank you so much for the opportunity. I would like to express our deep gratitude, first of all, to the DA Bar
as headed by Dr. Gina Soriano, na at saka yung mga past directors na nagbigay sa atin ng tiwala na magagawa natin itong project na ito, para tulungan ang Kapeng Barako sa Batangas. Maraming salamat po sa inyo dyan sa DA-BAR. Ganon din of course, sa Batangas State University, sa pamumuno ng aming very hardworking and supportive President Dr. Tirso A. Ronquillo, na talaga siya mismo talaga ay nagpupush at saka supportive sa ating Barako Revival Program. Ganon din sa ating strong partners, kay Sir Billy Gualberto, Pueblo Farms, kay Sir Joe Mercado, Cafe de Lipa, kay Sir Colonel Cathy Kitigbak sa Catis Farm, kay Sir Ting Kaido, PCCI Lipa, sa ating team, maraming salamat, at higit sa lahat sa ating farmers na naging beneficiaries, naging partners natin, nagbigay ng kaalaman, at naging masayang kakwentuhan at ka-engage dito sa project na ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. And here's to us hoping na ma-upscale yung revival na to the whole Philippines if applicable. Thank you, Sir Rome. And dito na po nagtatapos ang ating free online seminar series for October. Ako po si Tin at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kita-kita po tayo sa sunod na seminar at sa mga susunod pa. Thank you. Salamat po. God bless. God bless po.